Thank you, Pastor Tello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Batiin nyo nga po ang inyong katabi ng isang magandang hapon. Ayan. Ngayon po ay first Sunday ng September. Subilip na si JMC, no? 109 days to go before Christmas. Sinabi ko yung kanina. Sinabi mo kanina? Uulitin ko po, mas mahalaga yun sa mensahe natin. 109 days to go before Christmas. Ayan. So pwede po kayo pagbatian ngayon actually ng Merry Christmas. Ayan. Kaya si Jarvie naka-red. Merry Christmas po sa inyo lahat. Today po is a very special day. Kasi every Lord's Day naman is a special day. And ngayon po is the first Sunday of September. At tayo po ay may pag-alaala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. But today, we will be talking about something that is very great, that is very awesome. With our God. His grace, His mercies are new every morning. Ito po yung kuha ko nung pagkagising ko. Kanina umaga, kuha ni Brother Dennis, kaya medyo pasensya na po kayo sa itsura ko dyan, medyo bagong gising. At I would like to reiterate na every day actually, as far as the Word of God is concerned, the Lord's mercies, the Lord's grace, the Lord's love, they are new every morning. Ano ibig sabihin nun? Na parang in every day of our lives, parating may pag-asa. Opo, kahit hindi kayo tagapag-asa. Parating may pag-asa every day. It is new. Hindi lang siya yung tipong parang, hindi mo naubos yung favor ni God yesterday. Medyo konti na lang ngayon. Hindi ganun eh. Replenishment siya every day. Every day there's a chance. Every day there's a new beginning na pwede nating yakapin, na pwede nating sabihin, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Ayan. So samahan niyo po ako ngayong hapon as we look at the book of Lamentations, chapter 3 verses 22 to 23. Konting background lang po tayo, no? The book of Lamentation, ito ay sinulat ng isa sa mga kilalang propeta. In fact, yung kanyang libro, the book of Jeremiah, consists of 66 chapters. Ilan po ang books na meron sa Bible? Tama. 66. So, nakikita natin, no? Parang yung Jeremiah, it's a miniature book of the Bible. So lahat po doon isinulat ng propetang Jeremias through siguro his, sabi nila, yung kanyang scribe na si Baruch. But si Jeremiah ay kilala bilang ano? Siya ay tinatawag na propetang iyakin. Gusto ko lang po makita, nung bata ka, iyakin ka ba? Si pwede po rin mataas na nung bata ka, iyakin ka. Yan, si Nate, no? Hanggang ngayon naman eh. Na-joke. Di ba, parang yun yung mga bata eh. Pagka may ginawang mali, pag binagalitan, iyakin, no? At yan yung tuksuhan noon, iyakin. Pero sa ginawa ng, o nangyari sa nasyon ng bayan ng Israel, ay pinarusahan siya ng Diyos. At ginamit na example sa mga bayan na hindi susunod sa Kanya. Ang nagpahirap sa kanila, yung bansang Babylonia. Alam niyo ba ang tawag ngayon sa Babylon? Tama, Iraq. Ang galing nyo, no? Talaga alam niyo yung lahat. So, Iraq, siya ngayon yung Iraq, isa siya sa mga powerful nation ng panahon ni Jeremiah. That's around 586 BC or BCE, ngayon BCE na, before the Common Era. So, dito ay ginamit ng Diyos ang mga Babylonia para pahirapan, actually i-destroy ang bansang Israel sa Jerusalem. So, kapag ang isang bayan ay under ng isang bansa na masama, no? Nanakop, parang sino po nakapunta sa Green Hills? Si Kenneth, taga Green Hills. Meron diyang parang museum noong World War II. Nakita niyo na yun? Bago kayo mag-shopping dun sa Green Hills, meron dun dun sa may GH Mall, bago pumasok doon sa mga mas murang gadgets na, alam yan, kung alam niyo yung Green Hills.
Hindi kayo nagpupunta doon. Ano? Okay. So, makikita doon yung nangyari sa Manila. Talagang butas-butas yung mga building, yung Kapitolyo no, ng Maynila, kung nasaan nandun ngayon si Pareng Isko, ay talagang butas-butas. Ang iba't ibang ospital sa Intramuros, colleges, no, talagang dilapidated. Parang it's a picture kung ano ba nangyayari sa isang bansa na talagang nagmula sa gera. O at this time, sa panahon ni Jeremias, sinakop sila ng mga taga-Babylon. And it's a sad experience actually. Ako po habang tinitingnan ko yung mga pictures ng World War II, talagang may mga bangkay na nagkalat, alam mo yun, mga sundalong subatan, butot balat na, and it does not bring joy. It brings sadness. It brings disappointment. Minsan, distress, no, and even some of the people would call depression. At ganun yung picture nung panahon ni Jeremiah. Parang wala nang pag-asa. And yet, top in the chapter or third chapter of Lamentations, alam niyo po ba yung Tagalog ng Lamentations? Kanina, nandun eh. Panaghoy. Alam niyo po ba yung panaghoy? Hindi ito yung binibili mo tuwing alas 3. Iba yun, no? Panaghoy means weep. Tangis, kumbaga, sa Tagalog. No, talagang sobrang pigati na tumatangis ka, umiiyak ka. Ako po, naramdaman ko na yung pag-iyak na may kasamang balikat. Alam niyo yan, yung gumagano ng gano'n, ba? Yun, ganong klase yung panaghoy. Hindi lang siya basta parang malasyaron ko nito na iiyak sa isang mata. No, misang kaliwa kanan, mamili ka, kaya na yun. Hindi lang gano'n. But it's really the saddest emotion that you can feel. At gano'n yung, kumbaga, background nung pagsulat ng propetang Jeremias sa panaghoy. Pero dito sa chapter 3, ang ganda nung sinabi niya. Oh. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ready, go! Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo po yung hymn na Great is Thy Faithfulness? Ayoko pong kantahin kasi medyo hindi na umuulan. Napakaganda ng lyrics niya. No? Talagang base siya sa Lamentations chapter 3 verse 22. Ito po kinuha yun. No? We are not consumed, but His grace, His mercy is new every morning. Great is God's faithfulness. So ano po yung message idea natin for today? Hindi ko pala tayo isama dyan. Dapat matandaan po natin na kahit na tayo dumadaan sa isang pagsubok sa buhay, overwhelmed tayo ng mga problema, conflict and all, no? Na pag-alaman mo na yung buwis mo sa iba lang pala napupunta, yung mga ganyan, di ba? Tapos yung mga magagandang estado sa buhay, no? Parang nasa ghost projects, mga ganon. So parang nakakapagtampo. No, parang, bakit ito yung nangyayari sa paligid ko? Bakit ganito ang bansang Pilipinas? At nakakalungkot. Although, we are praying, kagaya ng prayer kanina ni Pastor Telo, no, that God will heal our land. Pero, ang katotohanan, tayo ay nasa gitna ng ikahos. Nasa gitna tayo ng kaguluhan. At alam niyo ba ang ginagawa sa Indonesia ngayon? Alam niyo po ba? Congratulations pala muna kay Alex Ayala. Kung nakikinig ka, congratulations. Nag-challenge diba? Sa tennis. Anyway, yung ginagawa sa Indonesia, pinupuntahan nila yung mga corrupt na bahay o yung corrupt officials sa bahay nila. Kung hindi sinusunod sa sakyan, sinisira, tapos yung bahay, nilaransak. Kung hindi ka mananampalataya, parang papangarapin mo sana sa Pilipinas, ganun din. Parang we want to take matters into our own hands. Pero hindi ganoon ang gusto mangyari ng Diyos. Samahan niyo po ako again as we look dito sa libro ng Panaghoy. At sana as we end, ganun po ako talaga magsalita, medyo may advance kagad. As we end yung ating mensahe ngayong hapon, we have this hope
na kahit anong mangyari sa paligid natin, our God will remain faithful. Our God will remain powerful. He's the God of justice. He knows what He is doing. May mga pagkakataon lang na hindi natin maunawaan bakit nangyayari ito, pero kagaya ng sinabi ng isang kanta, God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So if you don't understand, if you can't trace His hand, if you can't feel His heart, sabi nga, di ba? Trust His heart. And naniniwala po ako na kahit ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, parati tayo makakaasa na sa Diyos ay parating may pag-asa. In fact, ang sabi niya, ang kanyang pagmamahal ay bago kada umaga. Even if we are overwhelmed with distresses, disappointments, we can always count on God's amazing kindness and love that never ends. And in fact, He said in Lamentations, they are new every morning. So, kung ang paligid natin, no, parang hindi natin na-expect na parang London Bridge, ano mo yun? It's falling down. At parang wala ka nang makitang kapag-pag-asa sa buhay. Let's think of our amazing God. In fact, our God is an awesome God. Minsan kailangan mong sabihin yun eh. Pwede ba natin sabihin yun? Our God is awesome. Ready, go! Our God is awesome. And parati natin maunawaan yung awesomeness ng Diyos, kailangan matandaan natin yung mga essential qualities na meron siya. Ano-ano yan? We will be looking at Lamentations chapter 3. First, God is the God of great mercy. Sabi dyan, no? The source of preservation. Alam ni Jeremias na yung bagay kung bakit hindi pa natatapos ang Jerusalem, ang bansang Israel, dahil andyan pa rin yung paggabay ng Diyos sa kanila. It is the Lord's mercies that we are not consumed. What comes to mind pag sinabing we are not consumed? Naalala niyo yung Tagalog kanina? Ano yung nagamit na Tagalog? Hindi pa tayo nalipol. No? Hindi pa tayo tapos. Parang ang gustong sabihin ng first passage, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo dedo. No? Hindi pa huli ang lahat. God in His mercies, we are not consumed. At ang maganda po dyan, yung pag-aaralan ninyo yung salitang Hebreo na mercies, may kinalaman po ito sa pangalang Hesed. Sino pong may nagpangalan ng Hesed sa anak o Hesed ang pangalan? Wala? So meron na po kayong pag-iisipan pag nagkaanak. Hesed, in Hebrew meaning, covenant love, loyal kindness, steadfast grace. Pag pinag-uusapan yung covenant love, it has something to do with yung in-institutionalize ng Panginoon na kasal. Sa panahon natin, ang babaw ng tingin ng karamihan sa kasal. Sa iba, papel lang siya. Sa iba, parang ito lang yung nagkikip sa pagsasama ng mag-asawa dahil may anak. Pero marriage is more than that. It has the covenant love. Alam mo yan, ako po, nagkasal, pinapaulit ko na for richer or for poorer, for sickness and in health. Kailan lang pwede maghiwalay? Till death do us part. And that's the picture of what God is trying to say to Jeremiah. Habang may buhay, may pag-asa. Every gising is a blessing. And because of that covenant between husband and wife, andun din yung loyalty. Alam niyo ba, pag unfaithful ka, di lang sa Pilipinas, no? Pero kasi parang tayo pa lang yung... Anyway, pag ikaw ay hindi faithful sa asawa mo, babae ka man o lalaki, ano pwedeng gawin sa'yo? Ipako sa krus? Hindi. No. Di ba pwede kang kasuhan? Anong kaso mo?
Ayan, hindi concubinage, adultery. Kung sa batas ng tao, may ganyan. Imagine mo, di ba? Eh lahat naman ng batas ng tao, nakahulma sa batas ng Diyos. Hindi ang loyalty, but also kindness. Alam ko, nung nagsiseminar kami about marriage, may isang couple, ang kanilang verse na nag-connect sa kanilang together is love your enemies. Kaya successful sila sa kanilang pagsasama. No? They are kind to each other. Parang gano'n, no? Kapag sinabing steadfast, kahit anong pinagdadaanan, kahit anong nangyari, andun pa rin, di ba sabi, kung anong pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. To the point, mga kapatid, masyasyak kayo nito, even unfaithfulness is not an enough ground. Sa batas natin pwede. Pero even unfaithfulness is not grounds for you to separate from your wife or sa husband mo. Hindi, no? Marami pa yan siguro sa next topic natin. Pero ngayon, pinapakita ko lang kung ano sinasabi ng Panginoon na nasa Hebreo. Hesed. It means the covenant of God, the promise of God. Pag sinabing covenant, parati ko naalala yung books of the Bible. Nahati siya into, ano yung una? Ano yung OT? Overtime. Yung OT, ano yun? Old Testament is equivalent with the word covenant. Ilang books meron ang Old Testament? Tama. 39. Tapos may bago, di ba? Parang, kasi bago siya, sa Tagalog ang tawag ay bagong tipan, covenant. So, ang Biblia ay yung tipan ng Diyos sa atin. Kami po ay ang probinsya ng mother ko sa Quezon. Ang tawag sa magkarelasyon, boyfriend-girlfriend, katipan. Tindi, no? Katipan. Ibig sabihin, meron silang tipanan, meron silang covenant. Hindi pa mag-asawa yun. That's what God is trying to somehow illustrate through words kay Jeremiah. Kaya kahit malungkot yung paligid niya, sabi niya, God is the God of great mercy. May nagtanong sa isang Bible study namin, Workers Fellowship, every Tuesday. Bakit po nagpa-flourish yung masasamang tao? Sabi ko, bakit nga ba? Tapos sumagot yung mga kapastoran doon. Sabi ni Pastor Kenneth, kasi hinihintay ng Diyos na magbago ang tao. And I cannot put it any better than that. God is not slow in His promise, sabi nga ng Peter, but He's waiting for everyone to come to their senses and go back to Him. Akala nyo talaga, nagpo-flourish? Yung 28 na luxury cars, 4 na lang. Hindi nagpo-flourish. Nakukumpis ka. Okay? Kasi we have a God that is just makatuwiran ng Diyos. Yung kahit before pa, di ba? May mga senador tayong na-convict sa plunder. Di ba? Nag-suffer sila. Ngayon, nasa Senado ulit, nag-iipon. Baka mabanak ko. Di ba? Wala na ko sinabi pangalan. Pero we know that God is a God of justice. Kahit natingin mo, they're flourishing, there would come a time, in the final countdown, they will face with charges na kahit sinong kagaling na attorney, hindi sila kaya tulungan. Because the judge would be our Lord and Savior, Jesus Christ. Mas matindi sa CCTV si Lord. Alam niya ang lahat at walang natatago sa Kanya. Kaya ngayon, sige, hindi sila mag-flourish. In fact, if we would look at the Revelation, may time na papakawalan sino?
Sino ba pakawalan? Diba? Oo, si Satanas. Mag-aasik talaga siya. Pero ang ganda ng Bible, kasi sabi diba, He's the first and the last. Tapos yung last, sinabi na sa Bible, they will suffer. They will face consequences. They will lose. Nakakalimutan natin yan. That's why some of us are trying to be, kahit paano, nagko-compromise dito, compromise doon. We are somehow, yun yung sakit ng mga Kristiyano, parati ko sinasabi, parati tayo nakaka-amnesia dun sa sinasabi ng Diyos, sa mga pangako niya at mangyayari sa inaharap. Mapaparusahan po ang mapaparusahan. Kaya ang encouragement sa atin is that we trust on God's faithfulness because they are new every morning. So God is great in mercy. Ano ba? God is great in compassion. Ano yung nature ng love ni God? It's unending. Kung tayo fan ng mga unleashed and bottomless and buffet, ang mercies ni God, pinagsama-samang buffet na meron ng napakasarap, masigit pa. His compassion fails not. Walang pagkakataon na hindi ka makakaasa sa Kanya. Walang pagkakataon na hindi umiiral yung Kanyang pangako. Walang pagkakataon na mapapahiya ka sa Diyos. All you have to do is to trust Him. Place your trust in His care. Sabi sa pangalawang Pedro, di ba? Ibigay natin ang lahat ng ating alalahanin sa Kanya. Dahil Siya ang may pakialam sa atin. Pagod ka na ba? Lunes na ulit bukas. Magtiwala ka sa Diyos. Alam niyo ba na ang Diyos din ang Diyos ng pahinga? Siya lang ang nakapagbibigay ng pahinga sa inyo. Sa ating lahat. Kaya napakainam na tayo ay magtiwala sa Kanya. At yung compassion dyan ay in Hebrew is rahamim. It conveys a deep, tender love like that of a mother for her child. Sabi nila may merong certain, ano ba tawag doon? Basta yun. Ang tawag kasi doon, oxytocin. Anong tawag doon? Ulit-ulit? Hormone, yan, no? Na nade-develop between a child and a mother. At yung oxytocin, para siyang glue na nagbabond sa kanilang dalawa. Thank you, Pastor Jeremy. At yun yung sinasabi doon ng Panginoon, no? Yung kanyang compassion, hindi yung parang naawa lang, but it has a deep sense. Malalim yung pinag-uugutan ng Diyos. Parang anak at magulang. Walang mabuting magulang ang magpapabaya sa kanyang anak. At alam niyo po ba, minsan, may mga pagkakataon, at minsan madalas, na, iba, yung, ako po lumaki sa palo. May mga pagkakataon na masasaktan mo talaga. Para saan? May correct yung tama. Ngayon, iba na po, parang hindi na uso ang palo. Pero kailangan pa naman maniwala. Iba-iba na nga yung response ng mga kabataan. Kami mga Gen Z. Iba na yun. Parang yung cope nila sa mga ganun, parang ang bilis. Pero if you would pinpoint yung kanilang mga gadgets, yung internet connection, grabe. Talagang feeling nila na pag-iwanan na sila, napagbaksakan sila ng langit at lupa. But there would come a time, there would always a time na you have to discipline your kids. Sa panahon na meron tayo ngayon, discipline is inevitable. Kung gusto nyo hindi mapahamak yung mga anak ninyo, kahit mahirap, you need to discipline them. Kahit na masakit, kailangan mo silang pagsabihan. Totoo yun, minsan yung mga magulang pa yung masasasaktan eh. Pero mga kapatid,
Imagine mo yung future ng anak mo pag hindi mo siya ginanon. Baka masisi ka pa sa huli. We need to do that. An open rebuke is better than a hidden love. Nasa Psalms po yan. So, His love, His mercies, His compassion never ends. At ang maganda pa niyan, they are new every morning. Laging may pag-asa. Laging may bago. Di ba tayo, minsan nag-anticipate tayo sa mga parating, sa mga next attractions. Sino may mahilig manood ng sine? Balita ko, mga 6 years old pataas, mahilig manood ng sine. Kasi libre. Di ba? Ako mahilig ako manood ng sine. So pag may mga next attraction, no? Yung makita mo si Tony Stark, magiging si Dr. Doom. Yung mga gano'n, parang, nag-anticipate ka. Ano kaya, ang nangyari? Paano nangyari yan? So imagine mo, yung pangako ng Diyos, yung mercy niya is new every morning. Laging bago. Hindi na ulit. Hindi nagre-recycle. Kundi parating bago. That's something that we can, hold on to. The promise of God. Sabi nga, each sunrise testifies on how God's continual provision is. Yung mga sablay natin kahapon, pag nakikita mo na yung araw na, di ba parang, it never gets old. Di ba? Parang parating may pag-asa. Babawi ako this day. Mga ganun, di ba? That's how God is with us every day. And like human love, no, yung pag-ibig ng Diyos, it doesn't dry up. But again, it's new every morning. Paano mo i-apply ito sa buhay natin ngayon? Again, Lunes na naman bukas, no? Anong pwede nating panghawakan? No matter how badly we felt yesterday, today, tomorrow, comes with a new chance or chances to God showing His great mercy, His great love for us. Lagi pong may bago. Lagi pong may pag-asa. Laging may oras para ma-redeem ang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan, pagsama ng Diyos sa ating lahat. At tatanong niyo, bakit? Kasi that would lead us to our last and final character of God, because great is His faithfulness. We have the assurance. Maaaring tayo, hindi tayo tapat. May mga pagkakataon na hindi natin na susukulian na maayos yung dapat natin gawin. Hindi tayo tumutupad sa covenant na meron tayo. Maaaring sa spouse man, o sa mga anak mo, o sa kaklase mo, o sa karelasyon mo, o kung saan man, katrabaho. No, we fail. But God's faithfulness, it's mind-blowing. Kaya nga si Jeremiah, in spite of what is happening around him, sabi niya, kakaiba ang Diyos. Our God is an awesome God. And He reigns. His character never changes, even when circumstances collapse. I remember nung in-interview si Doc Peter Tanchi nung nangyari yung, alam niyo naman, no? Yung nangyari sa anak niya. No? Sabi niya, good thing daw nung na-realize niya, bandang huli, na hindi niya pwedeng i-define ang Diyos sa nangyari sa kanya. Pero kayang mabago ng senaryo na meron sila pag tinignan niya kung sino ang Diyos. And look at them now. Have you read the book of Joy, Angie? It's a blessing. How can that gruesome incident turn into something that is blessing to others? Only God can do that. Only God can do that. Kaya parati pong may pag-asa sa katapatan ng Diyos sa atin. Faithfulness. Ang salitang faithfulness, imposibleng hindi galing sa Diyos. Dahil dito nakikita yung karakter na meron siya. God will always
keep His promises. He will always sustain His people and fulfill His word. Have you felt na minsan you're so fearful, o minsan malungkot ka masyado, o parang feeling mo you're at loss, you don't know what to do? Ako po, pag ganyan yung nafe-feel ko, alam ko yung sagot sa problema ko. Baka hindi ako nag-quiet time. Baka hindi ako nagbasa ng word ni God. Baka hindi ako nag-pray. In fact, as a pastor po, nagsisisi na ako, hindi naman dahil sa pastor ko, nagsisisi ako dahil may mga pagkakataon say, read the Bible, I do my work. I draw outline para i-share sa tao. I'm not really, benefiting from my daily walk with God. Kumbaga parang third party kung bakit ko ginagawa. And for me, that's really faulty. You have to enjoy your God each and every moment so that you can really digest His Word, His promises in your life, na kahit marami yung mga papers mo, pinapagawa sa'yo sa school, Brad, no? You can always claim that promise that God is with you. God is with us always. Kaya nga, di ba? 109 days from now, we will be commemorating the birth of Emmanuel. And what does that mean? Emmanuel means God is with us. Our hope is not anchored in the stability of life, but in the steadfastness of God. Steadfastness, ibig sabihin, hindi magbabago. Kasi buhay parang, di ba, sabi nila, buhay parang gulo. Discourages us. But let's remember that God's mercies, just like what Lamentation says, they are fresh, they are new, they are not the same every day. So the greatest testimony of all of this is really being seen at what Jesus Christ did ilang years after ito. Na dapat, nung pumunta siya dito, He would carry out sentences sa mga tao na sa paligid niya. Pero hindi. He lived a perfect life to be a sacrifice for the sins of mankind. Nung naman po, as we look at what Jesus Christ did, we can have that hope that one day, it's like yung minodel niya, we will rise up again from the grave. Even death cannot stop us in enjoying God's presence and glorifying Him through eternity. Join me in prayer. Lord, we thank You. Even though it's kind of weird na yung encouragement na meron kami ngayon came from the Book of Lamentations. The book of weeping, crying, because of the things that happened during that time that seems no hope. But we thank You. Dahil kahit po ganun kadilim, kahit ganun kalala, kahit ganun karumi, yung mga nangyari sa buhay namin, we can still look at to You and expect great things from You. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo yung Diyos na nanunumbat. Hindi kayo yung Diyos ng pag-asa. At ang inyong pag-asa, inyong pagmamahal ay bago parate. Bago araw-araw. Kaya Panginoon, tulungan Niyo po kami ngayong hapon sa mga susunod pa mga araw na patuloy pong tumingin sa Inyo kahit na minsan ang aming paligid ay gloomy. Ang paligid namin ay puno ng kasamaan, kasinungalingan, kalungkutan. Alam po namin ang totoong kasiyahan, joy, contentment, peace ay galing lamang po sa Inyo. Ang aming dakilang Diyos. Ang aming Diyos na hitik sa mercies.
sa compassion, saka sa faithfulness. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po ng kaaliwan ang aming mga puso sa katotohanan ng aming nalaman ngayong hapon na ito. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ngayong hapon po ay nagdiriwang tayo ng Lord's Table or Communion, Holy Communion. Every first Sunday of the month, tayo po ay tumitingin sa nakaraan, sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At habang isinasagawa po natin ito, tayo po ay makakarinig ng awit at isang paalaala po na galing sa Biblia. Pwede pong ang tanong natin, sino sa atin ngayon ang pwedeng makiisa sa Lord's Table or Holy Communion ngayong hapon? Ang sagot po niyan ay kagaya ng sinabi ng ating Panginoon nung kasama niya ang 12 sa upper room. Sila po ay nagbigay ng testimonya na kanilang pinagkatiwalaan Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din po sa atin ang binibigyan ng karapatan para makisalo dito po sa ating Lord's Table ay ang mga individual na isinuko ang kanilang buhay, tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas at sumunod sa tubig ng bautismo. Sila po ang pwedeng makisa sa ating Lord's Table or Holy Communion sa hapong ito. Kung kayo po ay wala pa sa ganong pagkakataon na inyong ibinigay ang inyong buhay at kayo ay merong personal na relasyon sa ating Panginoon, ang aking advice po, if you can just observe, and then if you have any questions, meron po tayong mga leaders dito, kapastoran, na pwedeng sagutin po ang inyong tanong kung paano magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So habang tayo po ay naghahanda, tayo po ay makakarinig ng isang awitin.